Hello mga kababayan, here's my POV sa Day 18, August 25, 2026 na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kung akala ninyo ay naging madali ang araw na ito para sa prosecution, nagkakamali kayo. Dahil sa Day 18, mas nakita natin kung paano nagkaroon ng seryosong butas ang kanilang pamamaraan sa pagtatanong nang isa lang nila sa witness stand si OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio. Himayin natin ang buong takbo ng kwento ngayong araw mga kababayan gamit ang ating legal lens para makita ninyo kung aling mga argumento ang may legal standing at kung paano nasita mismo ng impeachment court ang mga hirit ng prosecution. Let's talk about the first highlight. First highlight, ang pagdeklara ng hostile witness kay Limuel Ortonio. Sa pagbubukas pa lamang ng sesyon ngayong Day 18 mga kababayan, formal na hiniling ng House Prosecution Panel na ideklarang hostile witness si Assistant Secretary Limuel Ortonio dahil siya ay co-terminus official sa ilalim ng Vice Presidente. Pinagbigyan ito ng korte upang magamit ng prosecution ang mga leading questions o yung mga tanong na idinidirekta na ang nais nilang makuha na sagot. So, eto ang tanong natin sa prosecution. Bakit sa tuwing maghaharap kayo ng testigo sa Senado, kailangan nyo munang ideklarang hostile para lang makapagtanong kayo ng pabalang? Hindi ba't kapag ang isang pagsisiyasat ay nakadirekta na agad ang sagot, nahihirapan kayong kumuha ng kusang pagsang-ayon sa inyong naratibo dahil ang saksi ay nakatali sa katotohanan ng mga opisyal na dokumento? Sa legal lens mga kababayan, sa ilalim ng Rule 132 ng Rules of Court, ang deklarasyon ng hostile witness ay nagbibigay ng pahintulot na gumamit ng leading questions. Ngunit mga kababayan, sa evidence law, ang paggamit ng pamamarang ito ay pagpapakita rin na ang nagtatanong ay maaaring walang hawak na independenteng saksi o whistleblower na kusang magpapatunay ng anomalya. Ang testimonya ng saksi mga kababayan ay nananatiling nakatali sa dokumentadong katotohanan at hindi sa mga ipinipilit na konklusyon ng nagtatanong. Second highlight, ang paggamit ng salitang scam at pag-aakusa ng pagsisinungaling. Pilit na ginagamit ng prosecution mga kababayan ang mga salitang scam at inakusahan ang mga opisyal ng OVP ng pagsisinungaling at pagtatakip kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Ang mga ganitong emosyonal na salita ay agad na sinita at formal na ipinagbawal sa loob ng impeachment court dahil sa kawalan ng matibay na legal na basihan sa puntong ito ng pagdinig mga kababayan. So, here's my question to you, prosecution. Tatanungin ko kayo bilang mamamayan. Bakit kailangan ninyong gumamit ng mga salitang scam at magparatang ng nagsisinungaling kung matibay ang inyong mga dokumento? Hindi ba't kapag ang isang abogado ay bumababa sa antas ng paggamit ng mga pananalitang mapanghusga sa halip na maglatag ng ebidensya, ibig sabihin ay kulang kayo sa pinal na audit findings, kaya idinadaan ninyo sa paggawa ng ingay sa media? Mga kababayan sa legal lens, ito ang tinatawag na rule against argumentative and unparliamentary language sa ilalim ng canons of professional ethics. Ang isang prosecutor, mga kababayan, ay mahigpit na pinagbabawalan na mag-akusa ng scam o magbansag ng nagsisinungaling habang sumasalang pa lamang ang testigo. Ang paglilitis, mga kababayan, ay pinatatakbo ng admissibility and competency of evidence, hindi ng emosyonal na akusasyon. So, kapag ang mga pananalitang ito ay ibinabasura ng korte, pinatutunayan lamang na ang mga ito ay walang legal standing. Third highlight mga kababayan, ang eksena ng 4 na traveling bags sa Land Bank. Pilit na ginawang madramang eksena ng prosecution ang pag-encash ng tig 125 milyong pesong pondo sa Land Bank mga kababayan na isinilid sa 4 na malalaking traveling bags bago dinala sa opisina para sa mga security operations. Pinalalabas nila na ang ganitong logistical setup ay tila isang irregularidad o krimen mga kababayan. Ngayon, gusto kong tanungin ang prosecution na may simpleng lohika, okay? Saan ba ninyo gustong ilagay ang daang-daang milyong pisong cash na kailangan sa ground security operations laban sa mga banta sa bansa? Saan? Sa plastic? Sa brown envelope? Sa bulsa? Sa maleta? Mayroon bang provision sa Commission on Audit or COA na nagbabawal sa paggamit ng traveling bag kapag naglilipat ng lehitimong pera sa gobyerno? Bakit nyo ginagawang issue
ang normal na logistical reality ng cash transport. Kasi sa legal lens mga kababayan, ito ang panuntunan sa cash in transit and logistics. Walang batas o COA Joint Circular na nagtatakda ng tatak o uri ng bag sa pagdadala ng cash advances para sa Confidential and Intelligence Funds or CIF. Ang tanging batayan ng batas mga kababayan ay una, kung may legal allotment. Pangalawa, kung autorisadong special disbursing officer ang nag-encash sa opisyal na depository bank. Third, kung may kaukulang acknowledgement receipts. So, dahil dumaan ito sa lehitimong depository bank, ang logistical choice kung anong bag ang ginamit ay walang criminal weight sa ilalim ng substantive jurisprudence. Okay? Fourth highlight mga babayan, ang pangingisda sa pamilya at social pariah tactic, no? Dahil hindi makakuha ng direktang pag-amin ng pagnanakaw sa pondo mula sa mga dokumento mga babayan, pumasok sa personal na buhay ng testigo ang prosecution. Kinalkal ang trabaho ng ama ng testigo at giniit pa ng kanilang panig na baka raw maging social pariah o itakwil ito sa kanilang sariling circle kapag nagkaroon or nagpatuloy ang kanyang pananahimik laban sa Vice Presidente. So ang tanong natin, nasaan ang professionalismo ng prosecution panel? Bakit kailangang pati background o estado ng pamilya ng testigo ay kalkalin ninyo sa loob ng impeachment court? Ganyan na ba kahirap magpatunay gamit ang mga opisyal na dokumento at resibo kaya idinadaan nyo na lang sa pag-uusisa sa personal na buhay ng opisyal? Sa legal lens mga kababayan, ito ay paglabag sa rule on relevancy and materiality of evidence mga kababayan. Ang pagdinig ay limitado lamang sa articles of impeachment. Ang pag-usisa sa estado ng pamilya ng testigo ay tinatawag na ad hominem attack o fishing expedition. Ang korte mga kababayan ay nagpapasya batay sa probative value ng mga dokumento, hindi sa mga haka-haka ukol sa personal na relasyon o social standing ng isang saksi. Kuha? Fifth highlight, ang mabilisang paggastos sa loob ng 11 days. Question ng prosecution mga kababayan kung bakit naipatupad at na-obligate ang pondo para sa taong 2022 sa loob lamang ng 11 araw. Pinalalabas nilang kahina-hinala ang bilis ng paggamit ng budget. Ngunit, ipinaliwanag ng saksi mga kababayan na ang kahilingan ay particular para sa fiscal year 2022, kaya nararapat lamang itong ipatupad at i-obligate bago matapos ang taon upang hindi ito mag-lapse, no? So, eto ang tanong natin sa mga mambabatas. Since when naging kasalanan ang mabilis na pagpapatupad ng mandato at paggasta para sa seguridad ng bayan? Kung mabagal ang opisina, sasabihin ninyong inutil. Pero kapag mabilis na naisakatuparan ang mga operation bago magtapos ang taon, tatawagin ninyong kahina-hinala. Nasaan ang patas na pamantayan ninyo? Kasi sa legal lens, ito ay tinatawag na Fiscal Year Obligation Rule. Ang pondo ng CIF ay nakalaan para sa agarang pangangailangan sa seguridad sa loob ng particular na fiscal year. Ang maagap na pag-obligate ng pondo ay tanda ng maagap na pagtupad sa tungkulin or prompt execution of duty. So, hanggat ito ay may accomplishment reports at liquidation na isinumite sa COA, walang nilalabag na fiscal regulations ang ahensya mga kababayan. Sixth highlight, ang she knew and authorized everything. Nang tanungin ng presiding officer ang testigo mga kababayan kung alam at pinahintulutan ba ni VP Sara ang mga aktibidad at transaksyon ng confidential funds, buong tapang na sumagot ang saksi. Sabi niya, "Yes, Your Honor. She knew and authorized everything." Mabilis naman itong ipininta ng ilang mga kritiko, no, sa media bilang isang pag-amin sa kasalanan. Tanong ko lang po sa lahat ng nagpipilit ng kwento ng korupsyon. Since when po naging krimen ang pagiging hands-on at responsable ng isang leader? Kung alam at authorized ng Vice Presidente ang bawat proyekto alinsunod sa mandato ng kanyang opisina, paano ninyo sasabihing may pagnanakaw o tagong transaksyon? Hindi ba't patunay ito na ang lahat ay dumaan sa legal na pamumuno? Mga kababayan sa legal lens, upang mapatunayan ang malversion of public funds sa ilalim ng Article 217 ng Revised Penal Code, kailangang patunayan ang misappropriation o paggamit ng pondo sa pansariling kapakanan. Nang patunayan ng saksi na ang head of agency ay may buong kaalaman at opisyal na autorisasyon sa mga programa ng tanggapan,
Pinatutunayan nito ang presumption of regularity at kawalan ng animus lucrandi or intent to gain. No? Ang pagpapatupad ng aprobadong pondo ng opisina ay legal na pagsasagawa ng mandato, mga kababayan. Mga kababayan, matapos nating himayin ang buong takbo ng Day 18, napakalinaw. Ang mga nagtatakang gumawa ng ingay sa pamamagitan ng mga salitang scam at paninira ay kailangang maglatag ng mas matibay na kaso sa ilalim ng batas. Nais kong tapusin ang ating komentaryo ngayong araw sa pamamagitan ng pag-share ng isang talata, mga kababayan, mula sa Bagong Tipan or sa New Testament. Open your Bible sa Luke chapter 12 verse 2. Anong sabi doon? It says there, mga kababayan, nothing is covered up that will not be revealed or hidden that will not be known. Mga kababayan, napakalinaw ng aral ng ating Panginoon sa Bagong Tipan. Walang anumang natatakpan na hindi mabubunyag at walang anumang nalilihim na hindi malalaman. Mga kababayan, ang prosecution panel at ang mga politikong pilit nagtatakip ng kanilang kakulangan sa ebidensya gamit ang paninirang puri. Tandaan ninyo ito. Maaari ninyong pagtakpan ang katotohanan sa pamamagitan ng mga dramatikong salita sa media. Ngunit, sa mata ng Panginoon at sa proseso ng tunay na katarungan, ang bawat kasinungalingan ay tiyak na mabubunyag. Ipinakita sa atin ng Day 18, mga kabayan, na gaano man piliting pintahan ng kasamaan ang mga regular na proseso ng pamahalaan, ang katotohanan ay lilitaw upang patunayan na walang ninakaw na pondo at walang nilabag na batas. Muli, manindigan tayo sa katotohanan, manatiling mapagmatyag at mapanuri, mga kababayan. Maraming salamat sa pakikinig at mabuhay ang sambayan ng Pilipino.